So hello no, ngayon ito ay tungkol sa mga tao no na mga taong nagdidebate patungkol sa mga salita ng Diyos. Mga taong mababa ang moral, mga taong walang pag-unawa, mababa ang kaisipan, mababa at walang mga kaalaman, no? Ito ito yung mga taong nagiging example sa kanila. Bakit ka makipag-ariglo or makipag-away sa mga tao na kung alam mo naman na ipinaglalaban ng isa, kung alam mo naman na mali yung pinaglalaban niya, kung ikaw alam mo ang sinasabi ng kautusan, ang sinasabi ng kasulatan, ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon, kung alam mo, tapos may isang tao na lalapit sa iyo na pinaglalaban niya ang isang bagay na alam mo mali ang kanyang pinaglalaban, opposite sa mga sinasabi sa Biblia, bakit mo papatulan? Magkatapos mo siyang balaan ng dalawa o isa o dalawang warning or pagsabihan ng isa o dalawa beses, hindi nakikinig, iwan mo na yan. Huwag ka nang papatol dyan. Kasi yung mga tao na yan, gawa yan ng demonyo. Kaya ito ang nangyayari kung bakit ang mga tao nagdidebate. Mga taong hangal at mangmang lamang ang gumagawa niyan. Akala nyo ba kayo nagdidebate patungkol dito sa mga salita ng Panginoon? Akala nyo ba ito ay nakakataas sa inyo ng moral? Akala nyo ba nagiging matuwid kayo sa paningin ng Panginoon mga ganito? Akala nyo ba sa mga ginagawa nyo yan, kinalulugdan kayo ng Panginoon? Akala nyo ba na ang mga tao na nakikinig sa inyo ay may mabuting patutunguhan? Impyerno ang patutunguhan yan. Ayon dito sa kasulatan, hindi mabuti ang makipagdebate at hindi ito maganda para sa mga taong nakikinig. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganito. Itong mga debate-debate patungkol sa salita ng Panginoon, gawa ito ng demonyo. Alam nyo ba yung kwento ng isang donkey at saka isang lion na nag-aaway lamang sila patungkol sa kulay ng damo? Ang sabi ng lion, ang kulay ng damo, green. Ang sabi ng donkey, ang kulay ng damo, pula. Hanggang sa humantong sila doon sa judge, nag-away sila. Pero ang sabi ng judge, tama ang donkey. Ang kulay ng damo na nakikita niya is pula. Mali ang lion na ang nakikita niya sa damo is green. Tapos sabi ng lion doon sa judge, Judge, bakit siya ang nanalo sa hukuman na alam mo naman na ang damo ay kulay green? At bakit ako ang natatalo? Anong sabi ng judge? Hindi bagay sa isang tao na hindi bagay sa isang pinakamalakas na hayop dito sa mundong ito na makipag-away sa isang hangal na donkey. Kung ikaw may saktong kaalaman, alam mo kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan, tapos may mga tao na pinaglalaban ng kamalian, bakit mo papatulan? Kung papatulan mo yan, ikaw at siya, pareho, pati yung mga taong nakikinig sa inyo, pareho kayong lahat. Hindi ito maganda para sa mga listener. Mga hangal lamang ang mga taong gumagawa nito. Kaya isipin nyo na mabuti bago kayo makipagdebate. Sa pagdebate kasi, diyan nabubuo ang hatred ng bawat isa. Sa inyo, dalawa, nagdidebate kayo, nabubuo yan ang galit. Lalo na doon sa mga listener, mga fans nyo, nabubuo din yan ang galit sa isa't isa. Sa tingin nyo ba, itong mga bagay na ito, kinalulugdan ng Panginoon? Sa tingin nyo ba, noon na nagiging matuwid kayo sa harapan sa paningin ng Panginoon sa ginagawa nyo ito? Hindi. Alam ng Diyos kung ano ang patutunguhan nyo, kadiliman. Ulitin ko, hangal lamang ang taong gumagawa niyan. Kung ang isang tao, pagsabihan mo, isa o dalawang beses, ayaw pa rin, hayaan mo na. Alam nyo ba nung inutusan sila ng Panginoon patungkol nung mga apostoles, inutusan sila ng Panginoon no, na pangaral ang salita ng Panginoon? Kung may mga tao sa isang lungsod na hindi tatanggap sa kanilang salita, iwan nilang lungsod na yon. At ipagpag nila yung mga alikabok sa kanilang mga katawan. Yan dapat ang gawin.
O isipin nyo, yan ang kaalaman. Pero makipagdebate ka niyan, ikaw at sila, pati yung mga listeners nyo, fans nyo. Iisa ang patutunguhan, kamatayan. Hindi yan nakakabuti sa inyo. Kaya nga dito sinasabi dito, di ba? Iwasan nyo ang makikipagdebate patungkol sa salita. Kasi hindi ito nakakabuti sa mga taong nakikinig. Pero kung ipinaglalaban nyo pa rin at gusto nyo pa rin magdebate kayo gaya ng ginagawa ng mga hangal ng mga tao ngayon, wala yung kahangalan yan. Hangal lamang ang taong gumagawa niyan. Kung kayo may kaalaman patungkol pala dyan sa mga salita ng Diyos, bakit hindi inyo ipangaral ang salita ng Panginoon doon sa lahat ng sulok ng Pilipinas? Upang ang mensahe at salita ng Panginoon at ang kaligtasan makaabot doon sa bawat tao. Pero anong ginagawa nyo? Sinayang nyo, pinahalagahan nyo ang bawat oras na walang kakwenta-kwenta. Nasasangpot na rahahantong ito sa kamatayan. Kaya mag-ingat kayo. Kaya nga, itong debate na ito, na nagkukos lamang ito ng away, ahantong lamang ito sa away, at hatred sa bawat isa. Every time na ikaw, nakikinig ka ng mga ganito, pinapakinggan o binabasa mo, nababasa mo ng mga ganito, pinaglalaban lang mali, siyempre, magagalit ka. Hanggang sa mag-away kayo, yan ang kagustuhan ni Satanas. Kaya every time na ginagawa niyo yan, kalooban ni Satanas ang ginagawa niyo. So mag-ingat kayo dyan sa mga debate-debate na yan. Kayo rin na magsisisi pagdating sa huli kung hindi kayo magising. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.